Hindi mo alam kung ano mga pinag-iisip po, eh, oh. Siguro term na ngayon ho, mga kababayan, ni Pulong Duterte, 'no? Una, unang bumanat, dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa kanilang mautog. Davao pa lang, 'no? Unang-unang mautog pa lang nila, bumanat na ang presidente, dating presidente Rodrigo Duterte. May bangag tayong pangulo. Ganyan ho yung sabi, no? Meron pang sinabi ang dating Pangulong Duterte na, ano sabi? Nasa listahan ng PIDEA ang pangalan ni Bongbong Marcos. Sabay sabi ng PIDEA, wala hong katotohanan yan. So, ibig sabihin, nagsinungaling ho si PRRD doon, mga bossing. No? Wala hong katotohanan na nasa listahan namin o nasa watch list namin, no? Si Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung unang banat. Sumunod, mga bossing, Baste Duterte, mga kababayan. Ayan. Hanggang sa umabot sa punto na buwisit na si Baste Duterte, kaya at gigil na kaya gustong manampal na din ng general, mga bossing. Pinagre-resign ang ating Pangulo, no? Dahil siguro ho, madaming masisiwalat at madaming malalamang irregularidad noong panahon ng kanyang tatay, mga bossing. Ano? Banat. Di pangalawa. Nakikita nyo ho yung series. Una, dating Pangulo. Mga 1 buwan yan, mahigit. O 2 buwan. Sumunod, Baste Duterte. No? Dahil siguro, hindi na maka-attend si dating Pangulo doon sa mga mautog nila. Baste na lang. O Baste naman. Hindi kinaya ni Baste. Nabwisit na. Gustong manampal ng general. Eh kaso ho, pinatulan siya, pinalagan siya ng general, mga kababayan. Ang sumunod na sinabi ni Baste, tameme na, mga bossing. In English, no comment na po. Eh akala niya ho yata, mga kababayan, masisindak niya si General Torre. Akala niya yata sindakan ang laban. Hindi po nagpasindak, kaya no comment na. Sumunod, mga kababayan, ang vice-presidente na. Ngayon lang, mga bumabanat. Siguro last week, kainitan ng banat ng vice-presidente sa ating gobyerno po. Ano ba yan? Bakit hindi na-solve? No? Ng Pangulong Marcos o ng gobyerno ng Pilipinas ngayon. Yung, tawag dyan? Problema sa baha. Ayan. Nag-boomerang din ho sa kanila yan, mga bossing. Nagsalita ho bigla si Chis Escudero dyan, mga kababayan. 6 na taon nasa panunungkulan ng inyong ama. Bakit hindi na-resolba ang problema sa baha? Siyempre ho, mga bossing, kung resolba, kung na-solve ni dating Pangulong Duterte ang problema sa baha, mga kababayan, habang sa umpisa pa lang, panunungkulan ni PBBM, wala na yan. Ano po? So, ibig sabihin, 6 na taon, wala din ginawa, mga kababayan. Wala din. Hindi din napababa. Hindi din po natinag ang mga datos ng ating Presidente Marcos, mga bossing. Sa halip, patuloy pa din po tumataas at mas marami pa pong mga governors. O yan, bawal pa nga magmautog sa Bisaya. Mas madami pa ding mga governors at madami pa ding mga supporter ang sumasama at naniniwala ho sa ating Pangulo, mga bossing. Siguro, etong panahon na ito, mga kababayan, etong Lunes, no? Si Paulo Duterte na ang babanat. O, ikaw naman, Pulong. Ikaw naman, Pulong. Wala Hindi tumalab yung aming mga banat sa Pangulo. Ang banat naman po, mga kababayan, ni Pulong Duterte, Representative Duterte files hair follicle. Test daw po, mga bossing. Congressman Paulo Duterte filed HB 10744 seen to deter drug addict politician. HB 107044 answer to PRRD's challenge to PBBM undergo hair follicle. Bakit ba init na init sila doon, mga kababayan? No? Sa usaping pagdudurog, sa usaping
hair follicle test kasi ho, yan na lang po ang natitira sa kanila mga bossing, 'no, na pag-asa nila para mapabagsak po ang ating presidente. Naglabas sila ng video, wala, pinagtawanan ho ng sambayan ng Pilipino. Kung ano-ano yung binintang nila sa ating pangulo, wala ho, pinagtawanan din ng pangulo. Pinagtawanan din ho ng mamamayang Pilipino, mga kababayan. So siyempre ho, mga bossing, ngayon, eto na, ilang beses na hong nagpa-test ang ating pangulo bago pa lang ang eleksyon. Ibig sabihin ba, tayo papayag na magpa-test ulit ang pangulo? Ano yun, utu-utu lang, kagaya ng mga DDS na nandito? 'Di ho ba? Yang mga yan, utu-utu ho yan. Ano, pakitaan ni Maharlika yan, pakitaan ng mga Duterte yan ng video, para ho sa kanila, ay oo nga, totoo 'to 'no. Madali ho mapapaniwala yang mga yan. Masaya nga ako, kasi hindi sinasabi ni Maharlika, "O mga DDS, tara sabay-sabay na tayong tumalon sa building." Buti hindi sinasabi ni Maharlika yun. Kung hindi, malamang ang daming tegi, mga bossing, 'no? Ang daming nagpapauto. Biruin niyo naman, ilang beses na ho, mga kababayan, binigyan sila ng date. Umabot ng 2 taon bago mailabas yung video. Yung video na inilabas po, mga bossing, wala pang kwenta. Ultimo po, yung ibang mga kaalyado nila hindi ho naniniwala, nabwisit pa sa kanila. Hindi natin mapapabagsak ang gobyernong Marcos sa pamamagitan ng pagbabalitang mga peke o sa mga gawa-gawang mga video na yan. Eto po, sa tingin nyo, saan ang kapupuntahan yan? No? Halata naman po na pamumulitika lang Halata naman po na siguro etong pagka napa-hair follicle test natin si PBBM, aayawan na ng taong bayan. Ano ba, comedy na lang talaga kayo dyan? Ba't hindi kaya kayo mag-makeup ng kulay puti, maglagay ng kulay pula sa ilong, tapos mag-wig kayo? Para panigurado na magtatawa na ng taong bayan. Kung talagang ang ninanais nyo lang ay maging komedyante, ganun na lang gawin nyo, mag-clown na lang kayo dyan. Di ho ba? Malabo ho Pwede aprobahan ni PBBM pero apply lang dapat sa mga mayors yan. Sabi ni Ren, nako baka sabit yung mga alam nyo na, di ba? Naalala nyo po ba, mga kababayan, yung kesyo daw yung video ni PBBM, lalabas na, nauna pang lumabas yung video ni Pulong na mukhang sabog, no? Hindi nga lang ho natin alam kung sabog ba sa ipinagbabawal na gamot o sabog sa alak, mga kababayan. May nag-authenticate daw, pero di daw pwede sabihin ang pangalan ng nag-authenticate, ha? Yan, nakita ko nga yung vlog ni Maharlika, binasahan na naman po sila ng kung ano. Tas hindi man lang pinakita ng ganon. Wala lang, kunyari may sinulat, kunyari may pina-authenticatean, tapos yun na yun. Yung mga DDS, oo nga no, totoo nga naman kahit halata na sa mukhaan, kahit halata na po na tinatarantado na lang kayo niyan kayo naman madali kayong mapaniwala.